In the midst of the valleys, I will make the wilderness a pool of water, and the dry land springs of water. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this Tayo sumabay habang maawit. Ang narinig natin awit sa Panginoon. Kaya i-relax natin ang ating puso sa Diyos. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. For in thy presence there's healing divine. No other power can heal, Lord, but Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art Hallelujah! Ibigay yung the best para sa Diyos. Amen. Amen, Lord. Praise God. Gusto ko pong i-acknowledge sa banal na Espiritu sa atin. Without the Holy Spirit, yung mga bagay na aking sasabihin, mawawalang kabuluhan. Dahil nagbibigay ng kapangyarihan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng mga lingkod ng Diyos, kundi ang banal na Espiritu. That's why we acknowledge the Holy Spirit ang mag-minister po sa inyong mga puso. Kung meron po kayong mga kabigatan, alalahanin, o anuman yung pinagdadaanan sa buhay, hayaan natin na maging bukas ang ating mga puso at hayaan natin ang banal na Espiritu ang siyang mag-minister sa ating pong mga buhay. Amen po. Amen. Huwag tayong aalis sa lugar na ito na hindi natin naranasan yung biyayang inilalaan niya sa bawat isa. Mamimiss natin ang kanyang kapangyarihan. Mamimiss natin yung kanyang presensya. Kaya nga po kapag tayo dumadalo sa gawain ng Panginoon, samantalahin natin ang pagkakataon na huwag tayong aalis sa lugar na ito na hindi natin daladala ang mga pagpapala. Katulad po ni Jacob. Si Jacob, habang
siya doon sa anghel ng Panginoon. Ang sabi ni Jacob doon sa anghel ng Panginoon, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. I pray in Jesus' name, ngayong umaga, maging ganun din ang ating mga panalangin ng ating mga puso. Amen. Hindi natin bibitawan ang oras na ito hanggat hindi natin natatanggap ang pagpapala. Amen. The same prayer of Jacob sa ating pong mga puso. Na kung saan, anuman ang bigat, anuman ang meron, makakalaya tayo. Amen. Ang Diyos ang nakakaalam ng ating mga sitwasyon. Hindi ko kayo kilala, pero mas higit kayong kilala ng Diyos sa kanyang mga. By the way, welcome ko po ang aming beshi na si Ate Chan. Nakikibeshi na rin ako. No? Alam nyo, sabi ko, napaka-mature po ng ating kapatid na ito. Yung church po nila, napakalaki, napakaganda. Aircon, ang ganda ng sounds. Nakapasya na po ako doon sa church nila. Ang ganda, talaga. Ma-appreciate mo yung way of worship. Talagang pati yung ilaw, yung sounds. Ang ganda. Pero alam nyo, sabi ko nga, makita mo yung maturity. Hindi po siya after doon sa lugar eh. Hindi siya after doon sa title. After siya sa pagsamba sa Diyos. Palakpan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya po kumbaga nagpapasalamat tayo sa Diyos na nakita natin yung maturity ng kapatid na kung saan hindi niya tinitingnan kung anong meron dito. No, kung titingnan mo, ang layo doon sa church nila. Pero mas pinili niyang sumamba sa lugar na to. Dahil ang pinupuntahan niya ay hindi yung church, kundi ang pinupuntahan niya yung presence mismo ni Lord. Amen? Palapakan nga natin minsan tayo. Kapag nagbibigay tayo ng palakpak, ibigay natin yung the best para kay Lord! Hallelujah! Praise God! Woo! Gusto ko po simulan ang ating pag-uusapan ngayong umaga dito sa aklat ng Job chapter 38 verse 4 to 7. At gusto ko po itong bulay-bulayin po natin at makita natin kung anong kaya gawin ng Diyos sa pamamagitan ng karanasan na binabanggit sa mga talatang ito. Sabi sa Job chapter 38 verse 4 to 7, nasaan ka nang likain ko ang mundo? Dahil ang kausap po ng Diyos nito ay si Job. Dahil si Job ay nagre-reklamo sa Diyos. Kaya sinagot siya ng Diyos. Ang sagot ng Diyos ay verse 4. Nasaan ka nang likain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Sino makapagpapasya tungkol sa lawak nito? Sino sumuka? Alam mo ba ito? 6. Sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino naglagay ng mga panukalang bato? Magpo-concentrate po ako sa verse 7. Sa verse 7. Sabi dito, noong umagang iyon, ang mga bituin nag-aawitan. Ang mga nilalang sa langit sa tuway nagsisisigawan. Purihin ang Panginoon sa pagkakapasa ng kanyang buhay at banal na salita ng Diyos. Gusto ko pong pansinin natin sa mga talatang ito na kung saan habang ini-create ng Panginoon ang mundo, ang sanlibutan, ang mga bituin nag-aawitan na. Naniniwala ba kayo doon? Yung mga bituin dyan, hindi yung literal na bituin. Mga anghel po yan na nag-aawitan. Sabi na, ang mga nilalang sa langit, lahat ng mga anghel sa tuway nagsisigawan. Ako po'y naniniwala na kung saan merong behind doon sa music o doon sa pag-aawitan habang kinikreate ng Panginoon ang mundo. Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. Ako po'y naniniwala na kung saan habang kinikreate ng Panginoon ang mundo, umaawit itong mga anghel. Alam nyo, sabi ko nga, personal yung experience bilang mga tao. Di ba kapag ikaw ay nakikinig ng mga awitin na inspired ka, depende sa mood mo. Kung gusto mo masaya, papatugtog ka ng masaya habang naghugas ka ng ganun-ganun pa yung pwede mo. No. Kasi na-inspired ka doon sa naririnig mo. Tama ba yun? Ganon din ang Diyos habang nililikha niya ang sanlibutan, habang nililikha niya ang mundo, inspired ang Diyos habang ginagawa niya ito.
maganda ang kinalabasan ng mundo. Ewan ko lang kung nararamdaman nyo sa kaibuturan ng inyong puso, napapasabi kayo kapag kayo nakakapunta sa isang lugar na hindi nyo pa napupunta at ang nasasabi nyo, ang ganda ng lugar. Na-appreciate nyo? Ang ganda ng lugar. Kapag pumupunta ka sa mundo o isang lugar na kung saan ay puno-puno na mga halaman at iba't-ibang uri ng mga bulaklak na nagsisibulan, nagsasabi sa kalooban mo, ang ganda. May nagsasabi sa kaibuturan. Check. May nagsasabi sa kaibuturan ng iyong puso na merong Diyos na lumalang nito. Amen. May nagsasabi na kung saan kapag nakikita mo, may nagsasabi, Lord, purihin ka. Dahil ang ganda ng iyong nilikha. Kaya gumaganda ang sanlibutan dahil inspired ang Diyos na gawin ang mundo ito habang umaawit ng mga. Amen ba yun? Kaya nga, lagi kong binabanggit, minsan pagkagising ko sa umaga, Lord, your works of your hands declares glory. Amen ba yun? The works of your hands declares glory. Wow! Every morning, nakikita mo ang gawa ng kamay ng Diyos. Hindi ka pwedeng hindi makapasalamat sa Kanya. Dahil napakaganda ng pagkakalikha ng Diyos. Ngayon pong umaga, gusto ko po bigyan ito ng title o pamagat ng The Power of Music. Ang kapangyarihan ng musika. At binigyan natin ito ng subtitle, Music That Sets Free. Nandyan ba kayo? Amen! Ang musikang nagpapalaya. Kailangan ma-appreciate natin itong mga musika na pinakikinggan natin, lalo na mga musikang makalangit. Ang mga musikang ito ay nagpapalaya. Amen! May mga musika na kung saan kapag pinakinggan mo ang mga musika mula sa sanlibutan, kinukulong ka sa lungkot. Tama ba yun? Lalo na kapag ikaw ay broken-hearted at pakikinggan mo ang mga awit ng mga pag-broken-hearted, lalo kang lumulungkot. Nagkakaroon ka ng depression, nagkakaroon ka ng anxiety. No? To the point na bisa, hindi mo na kayang arukin o kayang buhatin yung lungkot. Humahantong sa pagtitiwakal. Marami na tayong narinig sa mga Facebook, sa YouTube, no? Yung iba, kinukulong ang kanilang sarili sa loob ng kanilang kwarto at habang sila'y nakikinig ng mga pang-scented awitin. Kaya kinukulong nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng mga awitin ito na kung saan unti-unti nilang pinapatay yung sigla, yung saya, yung buhay. At sinasabi, ayoko lang mabuhay. Bakit? Kasi kinukulong nila ang kanilang sarili sa mga awitin malulungkot, lalo na kapag ikaw ay malungkot. Kaya merong awitin nagkukulong sa atin sa kalungkutan. May mga awitin sa atin na kung saan bumabalik tayo sa mga alaala ng nakaraan. Dahil doon sa mga awitin na ating narinig. But this time, people of God, gusto ko pong dalhin sa inyo itong awitin na nagpapalaya. Nandyan ba kayo? Gusto ba natin lumaya? Yes. Gusto ba natin kumawala? Sa mga sitwasyon na meron sa ating buhay, there is power in music. Naintindihan ko ngayon kung bakit pala sina Benny Hinn, no? Habang siya ay nagpipreach, katulad ng ginagawa ko, merong sounds na lumalabas, no? May sounds na nakaririnig. Lalo na ngayon kung kilala nyo si David Tiga Hernandez, no? Isa sa mga anointed man of God na sumusunod kina Benny Hinn. Kapag nagpipreach, merong sounds. Akala ko ano lang yun, parang palabuti lang. Akala ko parang dagdag curriculum lang. Hindi pala. Kumbaga,
ito palang mga awitin ito ay nagbibigay inspirasyon. Habang ikaw ay nagsasalita, may mga pusang lumalabas sa iyong bibig na pusang na lang lumalabas. Na hindi mo na pinag-aralan, hindi mo na pinag-isipan, pusa itong lumalabas. Bakit? Kasi inspired ka by the Holy Spirit. Amen. Kaya po, apat na bagay, o four biblical example, na yung mga tao na nakaranas ng pagpapalaya mula sa musika. Andiyan ba kayo? Amen. No, apat na biblical example lang po ito. Una, ang pagbagsak ng walls of Jericho. Ang walls of Jericho, ito po ay bahagi sa pinangako ng Panginoon sa kanila. Inalis po ang mga Israelita mula sa Ehipto sa kanilang pagkakaalipin at nangako ang Diyos sa kanila na bibigyan sila ng lupa na pinangako ng Panginoon, lupang sagana. Pero sa kanilang pagpunta sa lugar na yun, hindi na lang sila basta-basta makukuha yun. Dahil merong umuupa doon sa lupa na ipinangako ng Diyos sa kanila. Ang Jericho ay bahagi ng Kanaan. Ang pinangako ng lupa o promised land ng Panginoon sa mga Israelita. Ngayon, itong walls of Jericho na to, no, matibay yung buong. No, kumbaga makapal yung mga pader at hindi basta-basta makakapasok yung mga kaaway o yung mga gustong sumakap sa kanya. Hindi basta-basta. Kaya ang ginawa ng Panginoon para mapapagsak itong Jericho na to, ang pamamaraan niya ay musika. Amen ba yun? Meron pa ba sa atin na umaalipin sa atin o mga bagay na mahirap pabagsakin? Meron ba nito sa atin? Ang solusyon, isa sa nakita solusyon ay yung pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Amen ba yun? Simulan natin. Sabi sa Joshua chapter 6, verse 1 to 5, isinara ng mga pintuan ang Jericho upang makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Verse 2, sinabi ni Yahweh kay Joshua, pakinggan mo ito. Listen carefully, these people of God. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, palitan mo yung pangalan ni Joshua. Ilagay mo ang iyong pangalan. Sabi dyan, sinabi ni Yahweh kay Joshua, ilagay mo yung pangalan mo. Pakinggan mo ito. Amen. Pakinggan mo ito. Nagsasalita ang Espiritu ng Diyos sa iyong puso na sinasabi sa iyo ng Panginoon, pakinggan mo ito. Meron bang bumablock sa iyo at hindi ka makausap-usap sa buhay pananampalataya mo? Meron bang humaharang sa iyo kung bakit hindi mo nakakabit ang gusto mo? Meron bang humaharang sa iyo kung bakit hindi ka makaangat-angat? Meron bang humaharang sa iyo? Sinasabi sa iyo ng Diyos, pakinggan mo ito. This is the promise of God. Ibinigay ko na sa inyong mga kamay ang Jericho. Alapahan nga natin ang Panginoon. Yung mga bagay na humaharang sa iyo, yung mga bagay na mahirap mong lampasan, hallelujah! Sabi ng Panginoon sa iyo, ibinigay ko na sa inyong mga kamay ang Jericho. Anong ibig sabihin nun? Napapabagsak mo ang Jericho ng iyong buhay. Amen. Ano man yung mga humaharang, ano man yung mga bagay na hindi ka makausap-usap, this time, people of God, ibibigay sa iyo. Papapagsakin yun ng Panginoon. Verse 3. Ikaw, again, ikaw yun. Ikaw yun. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. Ibig sabihin, minsan isang araw sa 6 na araw. 6 days.
Verse 4, paunahin mo sa kaban ng tipan ang 7 paring may dalang mga trumpeta na yari sa sungay. Sa ika-7 araw, 7 beses kanyang liligid sa lungsod at ihiba ng mga pare ang dala nilang trumpeta. Napipick up niyo po sa inyong isipan kung ano yung solusyon ng Diyos para mapapagsak mo yan. Nakikita niyo po, ang sabi niya, paunahin mo ang kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan, ito yung binubuhat ng mga Levita at pinagawa ng Panginoon kay Moses. At doon sa kaban ng tipan, nandoon ang kautusan ng Panginoon, the 10 Commandments, yung bato na sinulat ng Panginoon, nabasa niyo muna si Moses ng sulat at inilagay doon ang kaban ng tipan. Ibig sabihin, the covenant of God, pinapakuna sa kanila. Maybe, in my personal point of view, maybe ang kaban ng tipan na ito is the symbol of the covenant of God. Amen. It's the symbol of the presence of God. Kung bakit pinapakuna niya ito. Amen. Sa labanan natin, mga kapatid ko, in faith, huwag kang muna. Paunahin mo si Lord. Amen. Amen. Paunahin mo yung presence ni Lord kasi hindi mo kaya yan eh. So tuloy natin. Sabi niya, 7 paring may dalang trumpeta na yari sa sungay. Sa ika-7 araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at ihipan ng pare ang dala nitong trumpeta. Ibig sabihin, habang nandoon, yung Ark of Covenant at hinihipan po nila yung trumpeta. Gaganapin po nila yung 6 na beses araw-araw. Mayroon pa siyang instruction, wala na rito kasi napakahaba po niyan. May instruction sila. May instruction ng Diyos. Ano instruction? Huwag kayong magsasalita, huwag kayong iimik, pagdating ng ika-7 araw, doon lamang kayo sisigaw. Habang ginagawa niyo yan, habang ginagawa yan, hayaan niyo lang ang music lang. Ang pakinggan ninyo habang umiikot doon sa walls of Jericho. Nakukuha po. Verse 5. Pagkarinig ninyo ng isang malakas na mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw! Sa sandaling iyon, babagsak ang pader ng lungsod at walang sagapan na makakapasok kayo doon sa langit. Anong instruction? Dating ng 6, music lang, yung tambuli lang, yung trumpeta lang, ang pakikinggan ninyo, huwag kayong mag-uusap, huwag kayong magsasalita, pakikinggan nyo lang yun. Can you imagine? 6 na araw kayong iikot doon na walang anong ginagawa natin? Meron makatutunan dito. Nakuha nyo? Kung baga siguro sa kaloob-looban nila, pinapakinggan lamang nila, gusto na nilang ilabas yung mga gusto nilang ilabas. Hindi sila makalabas, hindi nila mailabas yung kanilang saloobin dahil ang instruction sa kanila, yung music lang. Huwag kayong magsasalita. Meron nagpa-counsel sa akin, yung teacher namin, si school. Sabi niya, ginawa ko na lahat. Salita, nakinig ako ng mga spiritual songs, may mga spiritual warfare na ginagawa sa cellphone, sa YouTube, no? Marami na, no? Pinapakinggan ko yun. Tapos sabi ako ng sabi. Alam mo, sabi ko sa kanya, Sir, nasutukan mo na ba yung music therapy? Tama ba yung salita ko? Yung music therapy. Ibig sabihin, pakinggan mo lang. Huwag kang magsasalita. Minsan kasi, kaya hindi natin nararamdaman yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay kasi dada tayo ng dada. Salita tayo ng salita. Merong gusto gawin ng Diyos sa atin kasi hindi siya makapag-interrupt dahil salita ka ng salita. Kawa nyo? Bakit hindi mo allow ang music to the power of the Holy Spirit ang mag-minister sa'yo? Tawa nyo? Habang pinapakinggan mo itong mga awiting makalangit na ito, maralang naman mo parang may gulong bumabagsak sa kalooban mo. Na-experience nyo ba yun? Na parang may bumabagsak na kahit ayaw mo umiyak
pakiramdam mo, sa kaloob-looban mo, habang pinapakinggan mo mga awitin makalangit, bumabagsak ang bigat ng iyong kaloob at bigla ka na lang umiiyak. At nakita mo na lamang ang iyong sarili, nakadapa, nakaupo, whatever na ang position mo, after nun, pakiramdam mo na. Amen ba yun? Na-experience mo ba yun? Yes. Kaya makikita mo na meron pa ng kapangyarihan yun. Na minsan, hayaan natin ang musika ang mag-minister sa atin. Alam na ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. Alam na ng Diyos ang iyong mga nararanasan. Alam ng Diyos ang iyong hinaharap. Alam ng Diyos yun. Ang tanong, alam mo ba kung ano ang gusto sabihin sa iyo ng Diyos? So through music, sometimes magiging malinaw yun sa kaloob-looban ng iyong puso kung ano ang gusto gawin sa iyo ng Diyos. Amen. May magsasalita sa ituturang ng iyong puso. You are set free sa lahat ng kontrol ng demonyo sa iyong buhay. At habang nakikinig ka, may mga words kang marinig mula sa Diyos at bigla kang tumatawag. Amen. Kaya makikita mo rito sa first time, sabi niya, pagkarinig niyo ng malakas at mahabang tanong at tungtuli, lahat kayo ubod, lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babagsak ang mga pader at wala nang sagawan at makakapasok yun. Amen. Gumagaan. Nagpapatuloy sa mga bagay na sinimulan ng Diyos. Nagpapatuloy sa gustong ituro kung saan ka dapat pumunta. Amen. Kaya itong awitin makalangit, awitin na mula sa Diyos, mga awitin na papalaya na kumukulong sa ating mga nakaraan. Amen ba yun? Pangalawa po, si Haring Josaphat. Si Ate Chat po, po yan worship po yan sa Diyos. Kaya itong mga binabanggit ko, alam ko, kabisado ni Ate Chat ito. Marinig po yung boses niya, parang Prince Champion. Ate Chat. So, si Haring Josaphat, hari siya ng Judah. Ngayon, ang problema, meron silang hinaharap na malaking problema sa kanilang kaharian. Pangalawang tanong, meron ka bang hinaharap ngayon na mga problema? Na para baga ang hirap mo na lusutin? The way yung response ni King Jehoshaphat sa pagharap ng problema ay sa pamamagitan ng mga awiting makalangit. Amen. Okay. 2 Chronicles 20 verse 1 to 3. Ang sabi dito, dumating ang panahon, nilusog ng mga Moabita, Amonita, ang ilang Meunita si Josaphat. No? Ilang grupo ang lumusog kay Josaphat. Ilang grupo? Moabita, Amonita, at Meunita. Itong mga grupo na yan ang lulusog kay Jehoshaphat. At ang verse 2, nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa na nasa Azazon, Tamar, na tinatawag na En-Gedi. Pasinin po nito yung highlights. Isang malaking pangkat. Sa English, the great bus. Sabihin na multitude of enemy. Gano'ng karami yan? Kung ikaw itong si Jehoshaphat, hindi ka ba magbubori? Amen. Hindi ka ba mag-aalala na paano mo susolusyonan yung napakalaking problema? Sa verse 3, pasinin ninyo, nabahala si Jehoshaphat kahit siya ay hari. Nabahala siya. Norma sa ating mga tao na mababahala kapag may mga tao na gusto tayong pabagsakin.
May mga tao na gusto tayong sirain. May mga tao gustong sirain ang ating reputasyon bilang mga Kristiyano. At ito ang siyang nagpapabigat sa atin. Kaya sabi dito, nabahala. Pero after ng kanyang pag-worry, the King Jehoshaphat, anong ginawa ni Jehoshaphat? Humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Inuutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan. Sa makatwid, ang response ni Jehoshaphat sa mga problema na kanyang kinakaharap ay humihingi siya ng gabay, patnubay sa Diyos. Dahil sobrang laki at hindi kaya, nasubukan niya, kinausap niya yung kanyang mga tao, mag-fasting kayo. Sino po naka-experience sa inyo na kung minsan gusto mong pabagsakin ang isang bagay sa buhay mo na kung saan dahil hindi mo siya matalo-talo, ginagawa mong solusyon, fasting. Na-experience yun? Fasting. Meron tinatawag sa sarili natin, tinatawag natin addicted. May mga bahagi na katawan natin na minsan hindi mo kontrolado. Nagiging addict ka na sa isang bagay. At naiinis ka na kapag nagagawa mo ang mga bagay na ito. Nagiging addict ka na. Marami. Kung ano yung naging, yung iba, addict sa tissue. Yung iba, addict sa ganito. Addict sa pornography. Addict sa mobile legend. Addicted yun eh. Addict. Na kung minsan naiinis ka na. Yung pagiging Kristiyano mo ay hindi mo na maayos-ayos dahil addict ka sa ganitong klase ng sa ganitong klase ng iyong pinagdadaanan. The only way para totally naputol, mawala, ang gagawin ay fasting. Pinapatay natin yung old carnal nature natin. At binubuhay natin yung spiritual appetite rather than sa physical appetite. Ang physical appetite, ito yung gusto ng laman. Gusto ng laman. Kaya nga nagpa-fasting tayo para patayin yung physical appetite at mabuhay yung spiritual appetite. At kapag nabuhay yung spiritual appetite, hallelujah, para kang wifi, ang lakas ng signal mo. Nakuha mo? Para kang wifi na napakalakas ng signal mo. Bakit? Kasi nadi-detect mo na ngayon kung saan ang gagaling yung espiritu nito. Nadi-detect mo na ngayon ang espiritu ng Diyos na gumagalaw sa iyo. Napagtatagumpayan mo na ang mga bagay na kung anong meron na pinagdadaanan mo. Ano ba yun? Okay. Gusto ko mapansin, ito yung solusyon. Ngayon, sumagot ang Diyos sa pamamagitan ng fasting. Ano yung sagot ng Diyos? 2 Chronicles 15:17. Sinabi niya, meron nagsalita habang sila nagpa-fasting, nagsalita yung ginamit ng Diyos. Sa verse 5, 15 po yun, sorry po. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Juda, ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ulo. Dahil sa maraming kaaway, ang Diyos ang makikipaglaban sa inyo. Para paano nga natin ang pagsasabi? Ang Diyos ang makikipaglaban sa inyo. Woo! The battle is not yours. Amen. Meron ba sagot ang Diyos? Yes. Sabi niya, ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Sino nagsasalita? Si Yahweh. Huwag kayong matakot. Huwag masiraan ang loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Amen. Tuloy natin.
Nawa nagmi-minister po ang salita ng Diyos sa inyo. Amen po. Nawa nagmi-minister. Sabi verse 16, harapin ninyo sila bukas. Harapin niyo sila bukas. Andaan natin, kapag ang problema, tinatakbuhan natin, lalo lumalaki. Amen ba yun? Amen. Kapag ang problema, tinatakbuhan mo, ayaw mong harapin, talagang lalong nagkakagulo, lalong nasisira, diskarte. Nawawala ka sa wisyo. Kaya ang problema, hinaharap. Amen. Pero huwag kang matakot. Bakit? Kasi may pangako na Diyos sa iyo eh. Amen. May pangako na sa iyo ang Diyos. Hindi kita iiwan, hindi pababayaan pa. Sasamahan kita. Ang dami mga pangako ng Panginoon. Huwag kang mag-alala. Kung ang kaharap ng tao ay mas malaki pa sa pagkatao, huwag kang mag-alala. Ako maglalagay ng salita ng mga salita binitawan mo sa kanila. Nabasa niyo sa mga salita ng Diyos? Yes. Kaya yung problema, huwag mong talikuran. Harapin mo. Sinasabi sa iyo na ating Panginoon, harapin ninyo sila bukas. Hindi mamaya, hindi ganitong araw, hindi bukas. Sapagkat aahon sila sa zis, makakasagupa ninyo sila, may dulo ng libis na silangan ng ilang cherubim. 17. Hindi na kayo kailangan lumaban. Manatili lamang kayo at inyong kitatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot, di masirang ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama. Amen. Woo! Mapapaan nga natin yung Panginoon niya. Bakit ito sinasabi? Bakit natin pinapalakpak ang Panginoon? Dahil ang Diyos ay nangako, kailanman hindi ka makakot. Sasamahan ka niya sa pagharap mo sa iyong mga kaaway. Sasamahan ka niya ng mga laki na problema na sasamahan ka ng Diyos. Ngayon, ang sabi dito, manatili lamang kayo sa inyong kinatatayuan ng Panginoon. Wala kang anything na gagawin. Woo! Hallelujah! Wala kang anything na gagawin. Makikita mo na lamang yung problema na hinaharap mo, hallelujah, ay pababagsakin ng Panginoon. Tingnan natin. Anong ginawa after nilang ma-receive yung message ng Panginoon? Verse 21, no? Ang Chronicles 20:21. Matapos ng palalahanin ng mga tao, pumili siya ng ng mga awit na magpupuri kay Yahweh. Dahil sa kanyang kahangang kabanalan, inilagay niya ang mga ito sa unahan ng upo at habang sa daay maawit. Purihin si Yahweh, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. So, ang ginawa po nila, after nilang na-receive yung message mula sa Panginoon, umawit sila. Amen? Umawit sila. Sabi nito, pumili sila ng mga awit at nagpuri kay Yahweh. No? Inilagay niya, yung turay dilaw, inilagay niya ang mga ito sa unahan ng upo habang sa daay umaawit. The same na ginawa ni na Joshua, no? Kina Josaphat, inauna niya ang worship day. Verse 22, pasin po rin. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, kinulus sila ni Yahweh. Dahil dito, sila ang nagkaroon. Nakita niyo yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi kayang tagalan ng mga unclean spirit, ng mga demonyo, ang kapangyarihan ng musika ng Diyos. Hindi kayang itong kontrol. Sa King James Version, sa verse 22, sabi niya na marinig na kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Yung word na ginulo sila ni Yahweh, sa King James Version, ang ginamit, the Lord ambush. Mismo ang Panginoon ang nag-ambush
ambush sa kanila. Hallelujah. In the spirit world, kapag tayo nagpupuri, bumababa ang mga anghel. At habang tayo nag-aawitan, itong mga unclean spirit na nandyan sa paligid, isa-isang dinadampot yun. Nakuha nyo? Ang mga bagay na kinukwento ko, ito po ay mga personal kong karanasan at personal kong nakita at narinig mula sa Biblia. Yung church na dati namin kinaatinan, meron siyang gift of deliverance. At doon ko nakita kung gaano kakapangyarihan yung mga awitin natin na kung saan ang mga demonyo mismo sila nabibigay. Tinatakpan po nila yung kanilang mga tenga. Ayaw nilang pakinggan dahil gusto lamang ng mga demonyo ito, ang pinupuri lamang nila ay walang iba kundi si Satanas. At kapag meron silang pinurin iba, sasabog po sila. According po yan kay Emmanuel Eni na dating Satanis. Kapag meron silang pinurin iba, kapag may pinurin iba, sabi ni Emmanuel Eni, sasabog dahil dapat ang purihin nila. Kaya pala, ang sabi ni David, I think sa Psalms 101 o 101, sabi niya gano'n, bless the Lord, O my soul, and all within me. Bless His holy name. Nakuha niyo pa. Sabi ni David, purihin mo, kaluluwa ko, ang Panginoon, at lahat ng nasa akin, purihin ang Diyos. May struggle ka na. You quote the verse, may something na parang magrarambol dyan sa loob. Ewan ko lang kung totoo yung mga bagay na aking sinasabi, pero gusto ko pong malaman in my personal experience, may something parang nakakabahan. Ewan ko lang kung naranasan nila yun. Kakabaw, may parang kakabog. Mahirapan kang huminga. Bakit? Kasi ayaw ng mga demonyo na purihin nila ang Diyos. Kaya ang gagawin nila, kusa sila mag-aalisan. Nakukuha po. Kaya nga napakahalaga kapag tayo nagpupuri sa Diyos, hallelujah, pati yung nasa loob natin, isinasama natin upang tuluyan tayo makawala doon sa kontrol ng demonyo sa ating mga buhay. Amen. Kaya sabi dito, no? Kapag tayo sumasamba sa Diyos, the very presence of God lumababa. Do you feel the presence of God kanina? Yes. I feel the presence of God. Bakit kaya tayo, bago tayo magsimula ng preaching, bakit kaya tayo nag-aawitan? The purpose is, no? Ang purpose nung ini-invite natin ang Espiritu ng Diyos sa ating pong gawain. The very purpose kung bakit tayo nag-aawitan, dalawang bagay na mabilis bumaba ang Diyos. One is worship. Second is rebellion. So gusto mong pababain yung presence ni Lord through worship. Kaya habang tayo nag-aawitan kanina, the Spirit of God, hallelujah, ibang klase yung saya. Amen? Ang mga ibon, napakasimpleng kanta, pero ang saya lang. Ang mga parang binalik sa mga, nung panahon natin, pastor, nung mga panahon na, yung pa yung mga kanta, this is the day, this is the day. No? Masaya yung day. No? Ibang klase. Talaga pag pure heart talagang umaabot, ano? Bumababa yung presence nila. Tinatanggal ang lahat ng bigat na meron tayo. Amen? Kaya,
natin, people of God, once na tayo po ay humaharap sa mga matitinding problema ng buhay, isa sa mga weapon to attack the enemy, and that is music. Worship. Amen. Isa yan sa mga weapon. Mali ba sa binabanggit sa Ephesians chapter 6? The helmet of salvation, the belt of truth, the shield of faith, the sword of the Spirit, ano ba? The gospel of shoes. Mali ba doon? Meron pang weapon. Ano yung weapon? Yes, the worship. Isa ko yun. Kaya bumababa yung presence ni Lord. Hindi natatagalan ng mga demonyo ang kapal ng presence ni Lord. Sabi ko nga po, in my past, doon sa church na aming pinanggalingan, dahil meron siyang gift of deliverance, alam mo kapag umaawit, bumababa yung presence ni Lord. Kusa na lang yung mga tao, Pisan, the Spirit of God is moving, come over here. Pumunta, naligilig, tapos tumutok ba na lang ng bigla, tapos may, hindi nakakayanan ng presence ng Panginoon habang umaawit ang mga anak ng Diyos. Amen? Kaya salamat sa mga kapatid na nagbibigay ng oras at panahon para sa practice, para mas ma-improve nila. Ako po'y masayang malungkot. Bakit? Kasi oras na po sila nakakauwi. Oras na silang natatapos para lamang bigyan ng oras ang pagpapractice. Pero the Lord, sabi ko nga, hindi nasasayang ang inyong pagpapagal. The labor of the Lord is not in vain. Ang Panginoon na po ang bahalang magsukli sa inyo na katapatang ginagawa ninyo sa pagpapractice, paghahanda para sa awitin sa araw na ito. The Lord bless you more. Tandaan po ninyo, hindi natutulog ng Diyos. Maraming mga passage sa Biblia, meron akong nabasa sa Book of Isaiah, sabi niya, ang iyong pagpapagal, hindi ko na maalala, pero ito yung nakalagay doon, ang iyong pagpapagal ay tiyak na iyong aadi. Amen. Kaya po, huwag po kayong manghinawa na gawin ang mandato natin para sa Panginoon. Pangatlo, kahaba na. Pangatlo, si David at si Saul. Alam natin yan. No? Gusto niyo bang makalaya? Magkaroon ng deliverance? Sino sa inyo ang naka-experience habang nakikinig ka ng music, nagsusuka ka? Sino naka-experience niya? Habang pinapakinggan mo yung music, at habang nakikinig ka, bigla ka, excuse me, doon sa mga ginamit ko. Na-experience niyo? Yung parang may nag-aalburuto sa inyong tiyan, at habang pinapakinggan niyo, nagsusuka kayo. Alam nyo, sabi ko na, there is deliverance in music. There is deliverance. Tingnan natin. 1 Samuel 16, verse 14, 19, and 20. Sabi dito, samantala ang Espiritu ni Yahweh umalis na kay Saul, at ipinahintulot ni Yahweh ang masamang Espiritu naman ang nagpapahirap kay Saul. Ang ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos na nakay Saul, umalis. Maalis pala. Maalis pala yung Espiritu. Sabi dito, samantala ang Espiritu ni Yahweh ay umalis kay Yahweh. Nakita yung capital E na yan? Ang Holy Spirit po yun. Sabi niya, samantala ang Espiritu niya ay umalis kay Saul. Kapag wala na pala, yung Spirit of God sa iyong buhay, sabi nito, at pinahintulutan ni Yahweh ang masamang Espiritu naman ang nagpapahirap kay Saul. Experience yan. Kapag po tayo ay
pakiramdam natin na parang walang Espiritu ng Diyos, mapapasin nyo nagiging bugnutin tayo. Nagiging mainitin ng ulo natin. Mapapansin mo hindi yan. Inaalaw ng Panginoon yun na maghari yun sa atin dahil wala na yung Espiritu ng Diyos na dapat na siya kumukontrol sa atin. But this time, wala na siya. 15. Sinabi sa kanya ng kanyang lingkod, pinahihirapan kayo ng masamang espiritu galing sa Diyos. Ibig sabihin, napoposes na siya. Yung word na masamang espiritu, yung word sa ginamit na English is tormented. Ibig sabihin, tormenting spirit. Pag sinabing tormenting spirit, na siyang paulit-ulit na kumukulkit, naglalaro sa isipan mo, tinotorment ka, hindi ka pinapatulog, nagiging balisa ka. Ang tawag doon, tormenting spirit. Tormenting spirit, nagiging aligaga, hindi ka pinapatulog, pinahihirapan ka sa tindi ng problema mo, lagi mo na iniisip, siya, hanggang hindi ka na makatulog. Ang tawag doon, tormenting spirit. Ngayon, 16. Kung gusto po ninyo ihahanap namin kayo ng isang tama husay tumugtog ng alpa, at kapag pinahirapan kayo ng masamang espiritu, patutugtugin ninyo siya upang maaliw kayo. Verse 17, sinabi ni Saul, sige, ihanap ninyo ako. Verse 18, isa sa likod na naroon, ang nagsabi, si Jesse, na isang taga Bethlehem, ay may isang anak na magaling tumugtog. Siya po ay matapang, mandirigma, mahusay magsalita, at magandang lalaki. Para si Vince lang, magandang lalaki. Sabi niya, kaya lang, hindi pala gandang lalaki, hindi pala nakabasa sa itsura. Kaya pala gumagandang lalaki. Bakit? Nasa kanya si Yahweh. Hallelujah, palapan nga natin ang Panginoon. Kaya, wala sa itsura eh. Kapag yung presence ni Lord, no, nasa iyo, gumagandang lalaki eh. No? Pati yung mga kababaihan natin eh. Gumagandang lalaki. Sa tuloy lang ako. Nili ko lang ako ng konti. May isang pastor. Isang pastor. Hindi ko kumbaga, hindi siya minamaliit, hindi ko siya, para siyang Jose, yung maraming, butas-butas. Maraming butas-butas. Pastor yun. Ngayon, habang siya nagsasalita sa harap, nakita ng babae dyan sa harap, nagsasalita, nag-glow yung mukha. Sabi niya, ito lalaki. Nag-glow yung mukha, pero yung mukha, kung titignan mo, yung dalitira, talagang hindi nagandahan. Maraming pero yung babae doon sa kanyang audience, nakikita niya na nagninig yung kanyang mukha, puti-puti, buto-buto. Ito ba yung nakakagula? Yung pastor naman, habang nagsasalita, nakita din niya yung kapatid, sa Batangas ko yun. Nakita niya yung kapatid na babae na nakakita sa kanya ng babuto. Yung aura, sabi niya, ito ba ito, sa butak yun. Alam niyo, dumating yung araw at usap sila. Alam mo ba, habang nagsasalita ko kanina, naninig yung mukha mo. Alam niyo rin po ba, pastor, habang nagsasalita ka niyo, naninig yung mukha mo. Dumating yung araw, sila po ay mag-asawa. Ngayon po isang effective evangelist na ito. Palakpan nga natin ang Panginoon. Kaya po, wala sa itsura. Kapag yung presence ni Lord ang bumabalot sa iyo, gwapo ka. Maganda ka. Amen. Nay, no? Ganda-ganda ng nanay. 80 plus na si nanay, pero malakas pa. No, nay? Di ba? So, ibig sabihin, nandun yung presence na. Ngayon, balik tayo. Kapag sinusumpong itong si Saul, kapag sinusumpong siya ng init ng ulo, ng mga depression, ng mga problema, ang ginagawa, si David pupunta doon para tumugtog. Verse 19,
Kaya nagpadala nagsuko si Jesse, pinasabi, papuntahin mo sa akin, ang anak mo si David, ang pastor ng iyong lupa. 23. At tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu, asinin po ninyo, tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos, kinukuha ni David ang alpa at tinututugan niya ang hari. Si Saul naman ay umaalis sa kanya ang masamang espiritu at siya'y gumagaling. Amen. Kaya, ito mga bagay na sinasabi ko, there is deliverance in music. May mga pagkakataon, ewan ko lang kung naranasan nila, ulit-ulit, kapag may mga pagkakataon, kapag ikay nakikinig, lalo na talagang nakapokus ka doon, makikita mo magre-revolutionize ito. Para may umiikot. At habang umiikot ko, gagapang yung pag-asa at lalabas para ka magbutuan. Susuka. At sa iyong pagsuka, may lumalabas na parang kulay puti yun. Puti. Dalaway. O kaya babahin ka. O kaya papawisin ka. O kaya mag-iinit yung makatawan kung saan yung lumalabas. Naranasan di ba yun? Merong isang kapatid na kung saan naranasan namin yun doon sa San Fernando, sa Pampanga, anniversary yun ng church. Akala namin patay na, ayaw hindi gumagalaw, hindi yan. Alam mo, ginawa para mabuhay. Kinuha yung tamburin, ginano na. Tapos after nun, may paspasan, ano yung ginagawa ko dito? Nakita nyo? Kaya po, huwag natin baliwalain yung mga awiting makalalim. Ito yung mga awit na nagpapalaya sa atin. Last na lang po, at tatapusin ko na rin. Si Pablo at si Sila sa Bilang. Na kung saan, si Pablo, habang nangangaral sila ng salita ng Panginoon, ang ginawa po ng mga taga-Roma, hinuli po sila. No? Dahil sa kanila pangangaral, ang sumbong sa kanila ay nanggugulo, no? sa Pampang o doon sa kanilang lugar. Nanggugulo. So ginawa, kinulong. At nung nakulong po sila, ano pong ginawa? Tatapusin na naman. Gawa 16:24-26. Sabi doon, ipinasok sila sa bantay sa kalooban ng bilogguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Ibig sabihin, pinasok sila doon sa kalooban ng bilogguan. Bilogguan 1, 2, 3, 4, kalooban. At doon sa kalooban na yun, nakapingkaw yung kanilang kamay at paa. May tanikala dyan, tapos nakaganyan sila. Makakalaya pa sila? Wala. Bilanggo sila sa loob na yun. Verse 25, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Alam nyo, minsan, kapag tayo bilanggo ng nakaraan, bilanggo ng kasalanan, the best way na kayang gawin, umawit ka sa Diyos. God set you free. God set you free. Palalayain ka ng Panginoon. Saan ka mang nakabilanggo? Sa nakaraan, sa ugali na hanggang ngayon, nandyan pa, na hindi maganda. Kaya ginawa, sina Pablo, umawit sila. Pare-parehas po sila nakabilanggo. At habang nandun po sila, verse 26, walang ano-ano'y lumindol ng malakas na yanig pati pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nalaglag ang mga tanikala sa lahat ng bilangguan.
Kapatid ko in faith, kung gusto mong makalaya, o tinatawag natin deliverance, hayaan mo ang pamamagitan ng mga awit ay palayain ka dito. Sabi dito, walang ano-ano habang sila'y maawit, sabi dito, walang ano-ano lumindol ng malakas. Niyagig ang pundasyon ng mga bilangguan. Alam naman natin yung lindol, di ba? Napakalakas. Alam niyo, true worship, kaya pala nga ni ito. Kaya pala kabugin. Ito. Sabi doon, habang sa pamagitan ng awit, sabi doon, biglang nabuksan ang mga pinto. Ang dami pala mga opportunity na binubuksan ng Panginoon. No? Kapag pala tayo sumasamba sa Diyos. Amen. Binubuksan ng Diyos isa-isa upang ikay makalaya doon sa iyong kinalalagyan. O kaya naman binubuksan ng Panginoon isa-isa ang mga dapat mong lakaran. Amen. Sabi dyan, nakalag ang mga tanikala, ang lahat ng bilang. Ibig sabihin, nasetri sila. Nakalag yung mga tanikala. Tapos na po. May mga kapatid, dahil ikaw ay nakatalikala, hindi ko alam kung sino ka. Nakatalikala ka, Kristiyano ka, and yet, nandun may mahawak sa'yo. Kapag ikay naglalakad dito, bigla kang hahatakin, ibabalik ka. Lalakad ka, tapos hahatakin ka. Kaya ang buhay Kristiyano natin ay hindi natin nai-enjoy. Dahil nga may nakatali sa iyong paa. Pinipilit ang hatakin pabalik. Kaya hindi mo ini-enjoy the presence of God, hindi mo ini-enjoy serving the Lord dahil nakatali ka lang. Hindi ko alam kung sino ka. But this time, people of God, palayain ka ng Panginoon at pa-enjoy mo the benefits of the cross, benefits of His grace, benefits of His blessing. Amen. Pwede ba tayong tumayo? Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay and allow the Holy Spirit manifest in our needs, in our lives. Allow the Holy Spirit na kumilos ang Diyos sa iyo. Allow. Pwede mo siyang sabihin, Lord, set my spirit free. Pwede mo sabihin sa Diyos, Lord, set my spirit free. Kalagan mo na ako, Panginoon, sa nagpapahirap sa akin. Set my spirit free. In the name of Jesus. Lord God, katulad ng aming mga narinig ngayong umaga, na kung saan ang mga awitin na aming napapakinggan ay awit na nagpapalaya. Sa oras na ito, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, kaya mo maranasan ng bawat isa ang kalayaan na nagmumula sa iyo. In the name of Jesus, patuloy ko, Panginoon, pinuputol anumang kaugnayan nila sa diablong Satanas. Pinuputol ko, Panginoon, ang mga talikala na kumukontrol sa kanilang mga buhay. In the name of Jesus, pinuputol ko anumang mga espiritu na siyang kumukontrol sa kanilang mga buhay. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, people of God. Hallelujah. Hallelujah. Confess it. Confess it. Confess it. Confess it. Hallelujah. Oh God.
taasan ng ulo, Panginoon. Yes, Lord. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, hindi ko binibigyan ng karapatan ng Diablo si Satanas na paghariin ang mga batang ito. The spirit of rebellion, the spirit of stubborn spirit, in the name of Jesus, I command you never sa buhay ng mga batang ito. Sino man, Panginoon, nakakaranas ng pagkakaalipin sa umaga nito, in the name of Jesus, set them spirit free. I bind you controlling demon by jealous. In the name of Jesus, I am calling you directly. Umalis ka sa katawang yan. Ang katawang yan ay hindi mo pag-aari. Ang katawang yan ay pag-aari ng aming Panginoon Jesus. Kaya sa oras na ikaw, umalis ka na ikaw na espiritu ng selos, espiritu ng inggit. In Jesus' name, alas! At hindi kita pinapayagang manatili pa sa kanyang buhay. Lord God, patuloy kong pinawawala ang iyong espiritu sa aking mga kapatid. Release, Lord God, the spirit of the Almighty God, the spirit of deliverance, the spirit, Lord God, the spirit of overcome. Lord God, patuloy, Panginoon, ang iyong espiritu ay patuloy na lumalaw, magalaw sa aming kapatid. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ibig na mga sakit karamdaman, tinutunaw ko ito sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng dugo ng aming Panginoong Jesus. Tinutunaw kita at di na kita binibigyan pa muling manatili dyan. Lahat ng mga cancerous, lahat ng virus, lahat ng uri ng sakit, rheuma, arthritis, high blood, sugar, in Jesus' name, live! Hindi ka pinapayagang manatili sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko ang kagalingan, ang himala. I command that body be whole. I command that body be healed. I command that body be restored in Jesus' name. For every broken relationship, in the name of Jesus, patuloy kong pinawasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong kontrol, at wala kang kailanman, wala kang karapatan sa kanya. In Jesus' name, ang buhay ng aming kapatid na ito ay muli mong binubuo, Panginoon. She made whole, Lord God. Siya'y magiging buo, Panginoon. In the name of Jesus. Through you, Lord God, will become fullness, Lord God. Salamat po sa umaga nito. Salamat po, Diyos. Lord, lahat ng ito, ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na pagpuri, ang pinakamataas na pagsamba. Ito